Nagtama ng mga mata ni na Krisa at Nick. Ang dalagang unang nag-iwas sa kanya na hindi niya na matagalan. Ang paninitig ng binata sa kanya. Hindi na siya komportable. Para siyang ice cream na tinutunaw nito. Kitang-kita na rin niyang lantarang bumalatay na awa sa mga mata ni Nick. Marahil ay iniisip nitong pinagsisisihan na niya ang naging desisyon niya. May kurot pero desidido pa rin siya dito. Pupunta na ako ng kusina. Ano bang pagkain ang gusto mong lutuin ko? Tila maubusan ng oxygen sa katawan na tanong ni Krisa. Pilit niyang pinapakalmang timbre ng kanyang boses para hindi pumiyok. Chicken stew, diretsong sagot ni Nick sa kanya na hindi inaalis ang kanyang mga mata. May mga ingredients ka ba sa fridge, kagaya ng sayote? I-check mo na lang kung meron. Sa pagkakaalam ko marami pang natira noong nakaraang grocery. Halos lumipad na si Krisa patungo ng kusina upang makawala na siya sa kakaibang tingin ni Nick. Baka mamaya kapag hindi pa siya aalis doon, ay kung ano na naman ang gagawin ng binata sa kanya, mabuti na siya ng kusang umiiwas. Sinundan lang naman siya ni Nick ng tingin kapag Dakay dumukot ng kahan ng sigarilyo niya upang kumuha ng isang stick at manigarilyo. Naudot siya sa gagawin siya ng pagsindi noon matapos na ilagay sa bibig ng maalala na ilang beses na siyang pinagbawalan ng dalaga. Sa ibang araw na lang ako maninigarilyo, mahinang bulong niya nang muli ibinalik ang kinuhang stick. Mali siyang ngumiti at kapag Dakay sinalat ang kanyang noong meron ng benda. Saka na lang, mga 20 minutong lumipas at tumalimuyak ng mabangong amoy ng tinola. Nahiling ni Nick kay Krisa sa kabuuan ng penthouse. Dahil bukas ang kusina kung kaya naman lumalabas ang usok. Nanunuot ang aroma ng luya at iba pang mga sangkap noon sa kasulok-sulukan ng kanyang ilong. Malalaki ng mga hakbang na nagtungo si Nick sa kusina upang tingnan na ito. Sa amoy noon ay tila ba, luto ng inihanda nitong pagkain niya. Sakto namang inihain na nga yun ni Krisa sa lamesa. Tapos ng mission ko, maiwan na kita dito. Anang dalaga na hinubad ng suot na apron. Kumain ka na, huwag mo na akong artihan pa ng kung ano-ano. Pangunguna na ni Krisa sa abogado. Natigilan naman si Nick na paupo na sana tanda ng bakbakan ng pagkain niluto niya nang bigla itong mapaayos ng tayo. Lumapit na siya sa harapan ni Krisa at tinawakan na naman ng mahigpit ang isang kamay nito. Puno ng pakiusap ang kanyang mga mata na ayaw na maski tignan ng dalaga. Bukas ka na umalis, Chris. Dito ka na magpalipas ng gabi. Malalim na rin ang gabi, oh. Mariingin niling ni Chris ang ulo. Naiinis na naman siya sa abogado na pilit siyang pinapag-stay. Sinunod naman niya ang gusto nito. Dapat na maging firm siya para hindi siya kinakaya-kaya ng binata. Hindi na. Hayaan mo na akong umuwi. Hindi naman naubusan ng taxi sa kalsada, ha. Kung tutuusin, kung hindi mo ako binitbit kanina palabas ng VIP room, hindi naman tayo aabot sa puntong ito eh. Hindi ka magkakaroon ng sugat sa noo. Kung hindi lang talaga dahil sa sugat mong yan, nung kang babalik pa ako at papasok sa pamamahay mong ito. Ayoko na nga kasi Nick. Ayoko na, hindi mo pa rin gets? Kalmado lang ang boses ni Krisa, hindi man lang yun baka siya nalungkot o kung anumang emosyon. Chris naman, bakit naman ganyan ka? Ako nang naninipluhod, bakit ganyan katigas ang puso mo? Napakurap-kurap na ng kanyang mga mata na medyo nagigilty dahil sa itsura ni Nick na pinapakita. Sige na nga, dito na nga ako matutulog. Talaga, halika, samahan mo kong kumain. Masiglang tinig na bulalas ni Nick na parang nabuhay ng loob na kung kanina bagsak na. Ang dami nitong niluto mo, hindi ko naman to kayang ubusin eh. Ayoko, busog ako. Alma ni Krisa na pamarcha nang lumabas ng kusina. Hindi na siya pinilit ni Nick na sinimulan ng kumain. Bunga ng excitement, hindi niya nagawang maubos ang kanyang pagkain, subalit nagawa naman niyang kalahatiin iyon. Nang lumabas siya ng kusina natagpuan niya si Krisa na galing ng master's bedroom at yakap ang isa sa mga blanket at unan. Agad na naunawaan ni Nick kung anong naisipahiwatig ng dalaga. Parang batang napanguso na siya. Sa sofa ako matutulog at wala kang magiging reklamo kung hindi aalis ako kahit na ayaw mo. Pangunguna ng dalaga, wala pa mang sinasabi si Nick sa kanya. Ganon, sa master's bedroom na lang tayo matulog, Chris. Palagi naman natin ginagawang bagay na yun dati pa. At saka, huwag kang mag-isip ng masama dahil wala naman ako ibang gagawin sa'yo. Kilalang kilala na ni Chris ang karakas ni Nick. Kahit na anong sabihin nitong magagandang salita, hindi siya matutulog sa tabi nito. Ano siya, hilo? Mamaya ko ano pang gawin nito sa kanya. Wala siyang tiwala. Sa ilang araw na wala siya sa tabi nito, malamang imalaki ng pangangailangan ng katawan ni Nick pagdating sa bagay na yon. Siguradong ma-arouse ito o siya oras na magdikit ang balat nila kung pipiliin niyang magkatabi silang matutulog sa ibabaw ng kama. Ito pa, ang rupok pa naman niya. Kung nasa ibabaw na niya ito, tinalikan na siya. Hindi siya ipokrita para hindi magustuhan. Kaya mabuti na yung siya nang umiwas.
Bukod pa doon tapos na sila. Wala na silang relasyon. Ang pangit naman tignan kung magtatabi pa silang matulog at hindi maiwasang merong mangyari. Ano yun? Siya na ang kusang magpatiwakal at tumalon sa patibong na alam naman niyang nakaumang sa kanya? No way! Saka paano nila pipigilan na mangyari yun kung masisindihan ng apoy sa kanilang katawan? Mahirap na yung apulahin kahit pa ng pinakamasakit na salita kung kaya naman. Hindi na lang niya susubukan. Hindi na lang makikipagsapalaran ng dalaga at hahamunin ng panahon dahil tsak na sa bandang huli ay labis niyang pagsisisihan kung sakali mang meron sa kanilang mangyari. Mabuti na yung tanggihan niya ito. Mas maganda na yung malinaw sa iyong lahat para hindi tayo magkamali, Attorney Bentacourt. Pagkasabi na ipabagsak na siyang nahiga sa sofa habang pinapanood pa rin niya si Nick, hindi pa rin makapaniwalang mga mata. Ang bunga kala niya magiging maayos na sila ngayon ng dalaga. Good night, Attorney Bentacourt. Matulog ka na dahil kahit na anong pakiusap mo dyan, hindi pa rin ako matutulog sa tabi mo. Chris, ang dami silid sa bahay na ito. Kung ayaw mo sa kama natin, bakit sa sofa pa? Dito ko gusto. May magagawa ka ba? Naisip na ni Krisa na isa sa mga guest room siya matulog, pero paano kung pasukin siya ni Nick doon sa kahimbingan ng kanyang pagtulog? Paniguradong hindi siya kagad makakapalag kung mangyari yon. Matulog ka na rin. Huwag mo kong bantayan. Dito ako matutulog. Hindi kita lalayasan. Ipinikit na ni Chris ang mga mata. Bukod sa may alak ang katawan niya, ay napagod din siya kanina. Ilang minuto pa'y nakaramdam na ng pamimigat ng mga talukap ng mga mata si Krisa. Inayos niyang balot ng kumot sa katawan at kapag daka ipinikit na niya ang mga mata na mismong harapan ni Nick. Chris, napakamot na sa kanyang batok si Nick. Hindi niya maintindihan ang sarili kung maiinis o matatawa. Nahagod na ng daliri ni Nick ang kanyang baba habang nakaburo pa rin ang mga mata sa dalaga. Ilang sandali pa'y napaawang ng bibig niya, napailing na rin doon ang abogado. Kung anong gaspang na ugali ni Krisa nang gising ito, ay siya namang amo nito habang natutulog. Gumalaw ng Adam's apple niya, dinedemonyo siya ng kanyang isipan na may gawin sa dalaga. Ngunit kailangan niyang pigilan iyon at baka hindi lang injury sa noong abutin niya, oras na magising niya ito. Matapos na huminga ng malalim ay pumasok na siya sa kwarto. Kinuhang makapal na comforter niya doon at pahagis na binato yon sa katawan ng dalaga. Hindi noon nagising si Krisa kung kaya naman walang choice si Nick kung hindi lumapit dito at ayusin ang pagkakalagay nun sa katawan. Kung hindi lang kita mahal, hahayaan ko manigas ka sa lamig. Anang binata habang ginagawa iyon. Ilang beses na sinulyapan ang mukha nito, partikular ng labi nitong ilang beses niyang inanyayahan na abutin iyon. Good night, Chris. Mabilis na lapat niya sa labi ni Krisa na hindi malang halos tumagal ng mga 10 segundo. Agad dinila ni Krisa ang comforter at binaluktot ang sarili niya. Mukha siyang payat tingnan habang nakabuluktot na sigurado si Nick na mahina sa laban sa matinding lamig. Nagpabalik tanaw si Nick sa alak na ininom ng dalaga ng gabing iyon habang nakatingin sa kanya. Batid niyang siya ang dahilan kung bakit nagkakaganon ngayon ng dalaga. Siya ang salarin ng lahat ng iyon. Kung hindi lang siya naging masama sa kanya, hindi sila aabot sa puntong iyon. Namewang na doon si Nick, pinag-isipan kong bubuhatin niyang dalaga. Mamaya ka sa akin pagbalik ko. Nagtungo si Nick sa study room niya upang tawagan lang ang business partner ni Krisa na si Miss Jen. Kailangan niyang ipalam dito na ayos lang ang dalaga sa pangangalaga niya. Habang nagsasalitang binatay, pinakinggan lang siya ng babaeng sa mga sandaling iyon ay nasasakyan pa. Hindi niya kasi alam kung uuwi na ba siya o hintayin niya ang dalaga. Noted po, Attorney Bentacourt. Sa ngayon ba'y kailangan pa ba ng investors sa music center niyo? Naku, Attorney Bentacourt, hindi po sa pinapangunahan kita, pero wag na pong asamin na mag-invest dahil paniguradong hindi yun tatanggipin ni Miss Chris. Masasayang lang ang oras na gugugulin mo at isa pa, pipirma na lang din si Mr. Antiban. Napahinga ng malalim si Nick. Problemadong nahilot na niyang sentido, kagaya kanina, kahit na gusto niya hindi na lang niya ipinilit na mangyari. Mabibigo lang siya. Ito na lang, tumatanggap pa kayo ng mga estudyante? Nangunot ng noon ni Miss Jen. Nagsimula na siyang maguluhan sa abogado. Huwag niya sabihing magre-recruit to para madagdagan ng tuturuan nila sa music center. Oo naman, Attorney Bentacourt. May ilang slots pa namang vacant. May papasok ka ba? Oo, papupuntahin ko na lang dyan bukas. Nagulantang si Miss Jen sa sinabi niya ng abogado. Sino, Attorney Bentacourt? Anak mo ba? Hindi nag-iisip na tanong ni Miss Jen na parang nawala sa tamang pag-iisip niya. Huli na nang ma-realize niya na pagtanga ang tanong yon. Anong ibig ko sabihin ay, nagpapatawa ka ba, Miss Jen? Nakita mo na bang paglaki ng siya ni Krisa? Hindi ba? Malamang wala pa akong anak hanggat hindi siya nabubuntis. Adi, wala pa akong anak? Napasapok na sa kanyang ulo si Miss Jen. Oo nga naman, tsaka kung magkakaroon man ito ng anak, imposibleng hindi niya malalaman to.
dahil updated siya sa palagi sa buhay na magkasintahan. Oo nga pala, pasensya na Attorney Bentacourt. Malay ba namin na may anak ka ng tinatago? Miss Jen, mukhang nakakalimutan mo yata kung sino ako. Ang maling akusasyon mo sa akin ay hindi nakakatuwa. Pwede kitang kasuhan at hindi lang basta yan makukuha sa simpleng pasensya lang. Napamulagat ng mga mata si Miss Jen. Nalamig ng pawis niya. Pambihira. Seryoso ba ang abogado? Nagbibiro lang naman siya. Saka pa sa kanya lang naman niya sinabit, hindi sa ibang tao ah. Attorney Bentacourt, pagak natawa si Nick, naramdaman niyang takot ng babae sa kanya sa boses pa lang kahit na hindi niya nakikita ang itsura nito. Siya nga pala, maiba ako. Baka late na bukas na makapasok si Krisa. Kasama ko siya ngayon, tulog na. Sobrang napagod. May ibang kulay na wika niya. Ang goal niya ibang isipin ng babae sa kanila. Namilog ng mga mata ni Miss Jen. Natutupan niya ang bibig. Sa kanya narinig hindi niya mapigilang mag-imagine na malamang ay nagkabati ng dalawa. Hindi matutulog ang dalaga kung doon. Kung hindi pa, kinikilig na tumawang babae kahit na hindi naman siya nakikita ng abogado. Batid niyang mahal ng dalawang bawat isa kaya hindi malabong muli silang magkasundo at kalimutan ang masasakit na kanilang napagdaanan. Walang problema, Attorney Bentacourt. Kahit mag-absent pa siya. Good, akala ko'y aangal ka. Pagkatapos noon ipinutol na ni Nick ang kanyang tawag. Lumabas na siya ng study room at binalikan si Krisa na sa puntong iyon ay sobrang himbing na ng tulog. Ang lakas na rin ng hilik nito. Ang tigas talaga ng ulo. Papanindigan mo na dito ka matutulog? Pues, hindi aabante sa kanyang tigas ng ulo mo, Chris. Bulong-bulong ni Nick na nasa harap ng sofa nakatayo. Walang pag-atubiling, maingat na binuhat niya si Krisa. Hindi malang nagising. Naibaba na at lahat ni Nick ang katawan niya sa master's bedroom nila ay nanatiling nahihimbing pa rin ang dalaga. Matapos na kumutan ay nahiga na si Nick sa tabi ni Krisa. Isang nakakalokong ngiting sumilay sa kanyang labi nang mahigpit na niyang niyakap ang katawan ng dalaga na bahagyang nakatalikod. Tumuloy pa rin ang hilik nito, yung tipong kahit yata anong gawin sa katawan niya, hindi niya mamamalayan. Good night, Chris. Halos ilang minutong halik ni Nick sa gilid ng labi ni Krisa habang magising nito si Krisa. Ayan, hindi ka dito lalamigin, baby. Mahinang umungol na si Krisa at kapag dakay humarap sa kabilang banda. Matapos nakamuti ng palad ang parte ng bibig ko saan tinaniman ng halik ni Nick. Hindi pa rin napawi ang kakaibang ngiti ng binata sa kanyang labi. Feeling niya bati na sila kahit na walang kumpirmasyon yun mula kay Krisa. Umaasa siyang hindi magtatagal ay muling lalambot ang puso nito at magiging okay na sila. Namiss kitang makatabing makatulog, gaya ngayon. Mahinang bulong ng abogado na yumakap ng isang kamay sa tiyan ni Krisa. Siniksik ng mukha sa buhok na dalaga na inamoy-amoy na niya at pagkatapos, pinikit ng kanyang mga mata. Sobrang namiss kita dito, Chris, ang presensya mo. Napabalikwasan ng bangon si Krisa nang pagdilat ng kanyang mga mata ay makita niya na sa loob siya ng pamilyar na silid ng abogado. Napahawak pa siya sa kanyang ulo na makaramdam ng hilo sa ginawa niyang bigla ang bangon. Agad niyang tinignan ang kanyang katawan na may saplot pa naman. Gayunpaman, hindi pa rin mawala ang matinding pagdududa sa isipan niya. Paano kung binihisan lang siya ni Nick matapos na ang kinin? Kailangan niyang maalala kung anong nangyari. Natatandaan niya na sa sofa siya nahiga. Yun ang huling alaala niya bago makatulog. Pinakiramdaman niya na mabuti kung masakit pa ba ang kanyang pagkababae. Kung may sign na sinalbahe ito ngunit wala rin naman. Ibig sabihin lang ay walang nangyari sa pagitan nila ni Nick kahit na doon siya natulog sa loob ng silid nila. Binuhat niya siguro ako. Imposible naman kasi nakusa ako nag-sleepwalking. Papasok dito. Hindi ko yan gagawin. Pagtatanggol niya sa sarili dahil sure siya na hindi siya nagkusang magtungo sa loob ng silid na yon. Malamang si Nick ang may kagagawa noon. Napakapakialamero niya talaga. Matapos niyang maghilamos ng mukha ay lumabas siya na silido pa matagpuan lang si Nick sa dining table. Prenting umiinom ng kape habang ang mga mata ay nasa screen ng kanyang phone. Nalatang merong binabasa. Sa anggulo nito, hindi may tatanggi na mas naging magandang lalaki pa to. Lumipad ng mga mata ni Krisa sa sugat nito sa noo. Naroon pa rin naman ang benda, ngunit nakita niyang nakaligo na to dahil sa amoy ng after shower nitong gel. Mukha namang walang ibang problema sa sugat niya. Hindi rin yun mukhang namamaga. Nakasuot siya ng dark gray shirt at dark tin tie. Nang maramdaman ni Nick ang kanyang presensya ay napaangat ng mga mata niya sa kanya. O, gising ka na pala, Chris. Kamusta ang tulog mo? Ayos lang, ingos ni Krisa. Natinungo ng bag niyang naiwan sa sofa. Bukas ng pintuan ng kusina kung kaya naman tanaw ang living room mula doon. Hindi na siya inalok ni Nick na mag-almusal dahil alam naman niyang hindi to papayag at isa pa wala rin naman siyang inihanda.
dahil halos ay kagigising din naman niya. Tama nga sa hinuha niyang binata dahil pagkasakbat ng bag ni Krisa ay pamarcha na itong lumakad patungo sa main door. Aalis ka sa ganyang itsura? Napapreno si Krisa, natatandaan niyang naghilamos naman siya at nagsuklay. Tinali niya rin ang buhok upang hindi siya masyadong obvious na hindi nakaligo. Kailangan niya makauwi ng apartment. Tanggal ang isang botones ng damit mo. Bumaba ng mga mata ni Krisa sa kanyang suot na light champagne polo shirt. Tama nga ito, wala yun doon. Masama na niyang binalingan ng tingin si Nick. Pinagbibintangan na niya ito kaagad doon. O bakit ganyan ka kung makatingin? Hindi ko yan sinadya. Wala kang ebidensya. Depensa kaagad ni Nick. Dahil nakikita na niyang tahasang pangbibintang nito. Masamang magbintang, Chris. Muling bumalik sa sofa si Krisa upang hanapin yon. Bakit hindi ka nalang magpalit ng damit? Malay mo hindi dito manawala ang botones mo kagabi. Baka ilang beses sa kinagat ni Chris ang labi, paniguradong may kinalaman doon si Nick. Eh di sana kagabi pa niya ito napansin. Baka habang tulog siya, tinanggalan siya nito ng botones sa damit niya. Hindi nga ako may gawa niyan. Huwag mo kong panisikan ng mga mata, Chris. Kitang-kita ni Krisa kung paano magpigil ng tawa si Nick. Alam niyang ito ang salarin. Malamang para hindi siya nito makaalis kaagad. Puro kalokohan na lang talagang ginagawa nito sa kanya ngayon. Bilang ganti, inismeran niya ito habang pulong na lang tumirik ang kanyang mga mata sa binata sa inis niya. Alam mo, Chris, namiss ko yung ganyang reaction mo. Kumpas paninig sa kanyang isang kamay na dinala na sa kanyang bibig matapos sasabihin yun sa dalaga. Sobra-sobrang namiss ko makita, hindi pa rin nagsalita si Krisa. Nung kang kakausapin niya ito, kailangan niya magkita ng botones. Yun na nga lang ituwing nasa ibabaw mo at nasa ilalim kita, tapos wala tayong saplat sa katawan. Dugtong ni Nick na sinundan na yon ng malakas sa pagtawa. Binasag noon ang bawat sulok ng bahay. Pinandilatan siya ng mga mata ni Krisa. Puno ng pagbabanta na manahimik na lang ang binata dahil hindi na siya natutuwa. Hindi niya pa rin kinibo si Nick. Iritang-irita pa rin siya. Bakit hindi totoo? Hamon ni Nick na muli pang sumimsim sa tasa ng iniinom na kape. Hindi may pintang mukhang muling inirapan siya ni Krisa. Hindi na naman siya natutuwa dito. Just kidding, Chris. Pinapatawa lang naman kita. Ang mabuti pa, magpalit ka na ng damit. Marami kang damit sa closet natin. Mamili ka na lang kung alin doon ang gusto mong isuot. Hindi tumugon si Krisa. Ang mga mamahaling damit na yon ay binili para sa kanya ng binata noong siya ay pinapalayaw nito at binibigay ang anumang gusto. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng ilang libong piso mula sa sariling bulsa ng abogado. Ngayong hiwalay na sila, wala nang dahilan para gamitin ito muli. Kahit gaano niya kagustong mga to, wala siyang interes na isuot pang muli. Hindi na kailangan, pahiram na lang ng karayom at sinulid. Dito siya nakatira kaya alam niya kung nasa ng sewing kit. Hindi na hinintay na sumagot si Nick. Ay tinungo na Krisa kung saan nakalagay yon. Pagkatapos pumasok siya ng guest room upang magubad ng damit. Nang matahin niya na yon, nalilimahid man sa lagit at gusto niya sanang maligoy tiniis niya. Sa apartment na lang niya, safe pa siya. Paglabas niya napatingin siya kay Nick, mukha namang okay na to. Hindi na rin niya tinanong at baka kung anong kaartehan pang sabihin. Attorney Bentacourt, mauna na akong umalis. Ibinaba ni Nick ang phone, napatayo na rin siya. Samahan mo muna ako mag-almusal bago ka umalis. Sakto nagpadala si mommy ng pagkain. Umiling si Krisa kahit pa nag-alboroto ng gutom ang sikmura. Sinipat na niyang orasan, late na siya, umuwi pa siya ng apartment niya upang maligot magpalit ng damit. Salamat na lang sa alok pero wag na, hindi pa naman ako nagugutom. Tila sinasadya ng dalaga na gumuhit ng linya sa pagitan nila. Hindi alam ni Nick kung paano nakuha ng iba pa nilang mga kasintahan tuwing nagkakasamaan sila ng loob. Ngunit naramdaman niya na mas mahirap amuin si Krisa kaysa sa mga ordinaryong babae. Mariing tinignan niya ng dalaga. So paano hanggang sa muli Attorney Bentacourt? Bago pa man makapagbigay ng reaksyon ng binata ay tumakbo na si Krisa ng mabilis patungo ng pintuan. Halos magbuhol pang kanyang dalawang binti at tumampas ang katawan sa may pintuan. Ang buong akala niya kasi habulin siya ni Nick na natiling sa loob pa rin ng kanyang kusina. Laking pasasalamat ni Krisa. Na hustong pagpindot niya sa lift ay kaagad na yung bumukas. Hindi pa rin siya nakakahinga ng maluwag doon. Hanggat hindi siya nakakasakay ng taxi, feeling niya hindi pa siya safe. Napabuga siya ng hangin na unti-unti nang lumayo sa building ang sinasakyan ng taxi. Parang atakihin ako sa puso noon . Hawak na niya ng 2 palad sa dibdib niya, sabay lingon sa papalit na building kung nasa ng penthouse ni Nick. Akala ko habulin niya pa ako paalis .